Hello, magandang gabi or siguro midnight ko i-upload to, no? Ah, meron tayo react na video. Ito ay galing sa isang channel ni Sir Donsky. So, itong video na to, nadaanan ko to kagabi eh. Itong video na to, ang topic niya dito si Doc Willie Ong. Tapos sabi niya nakarelate daw siya, etc. etc. Maaring hindi ko natapusin tong video na to or sige tapusin natin kung kakayanin ano. At reakan natin yung mga bawat punto ni Sardonsky dito. Kasi parang Hello, this is Don Higash TV. nakikita niya daw yung sarili niya kay Doc Willie Ong. So, mga kababayan ko, let's play itong video ni Sardonsky. Kung ano yung masasabi natin tungkol dito. Mukhang kawewe si Sardonsky dito, men eh. Dito tayo ngayon guys, gawa tayo ng isang reaction guys kasi maraming nag-PPM sa atin na ano daw masasabi natin sa isa ngayong may video ngayon na kumakalat, no? Bukas yung aircon niya tapos ano eh, no? Walang bintana to. Na nagsasabing kasi relate din ako dito eh. Naks. Kung nakikita nyo guys yung video ni Dr. Ong, Willie Ong, viral ngayon, no? Dahil sa sakit niya. Pray natin guys, magpagaling po kayo, Doc, no? Hoping na malagpasan mo itong pagsubok sa buhay mo, no? Sa buong pamilya ng ni Dr. Willie Ong. Ang testimonya niya guys, Natatawa ako dito sa dito sa silver play button na naka-display. Yan ang panangga nila eh. Ito yung mga ano nila, parang kinukunan nila ng lakas every time na nanghihina sila. Kasi ito, alam ko to, nakasabit na ito eh. 'Di ba? Nakasabit na yan, tapos kukunin niya uli. Alam mo yung papakita niyang ganyan. ganito. Maingat naman daw siya sa katawan niya. Maingat siya sa katawan niya. Iniisip niya kung saan nakukuha niya yung sakit niya. So, may theory siya o may hinala siya na nakukuha niya yung sakit niya is galing sa mga basher at napunta sa stress. Napunta sa stress, yan na, may bumukol ng cancer sa likod niya. O dito sa likod ng heart niya. Ngayon, maraming mga nakapanood at marami ding mga supporters tayo na nag-PM sa atin, nag-chat na kumusta daw tayo. Di nyo naman makapagkaila guys na si Don Higash TV ay nakaraang taon o buwan, halos-halos araw-araw hanggang ngayon nga meron pa din na pangbabash, no? Similarity din kay Dr. Ong. Mas similarity ka eh. Pero men, yung pambabash kasi, kahit sino naman, kahit ako din naman, di ba? Ang dito, ang abnormal dito sa ginagawa mo men, tinuturing mo yung pambabash na hindi ordinary. Ordinary yan kahit kahit mga influencer sa Facebook, meron niyang pambabash. Ang ang kaibahan lang, yung gravity ba ng pambabash? Ang tanong ba dito, makatwiran ba yung pambabash sa'yo? Paano mo i-define pala yung pambabash? Para maintindihan natin, kasi sa pagkakaalam ko, magkaiba ang pambabash sa criticism. Ang pambabash, anong pambabash? Bash meaning. Para maintindihan natin, yung literal kasi ng meaning ng bash, yung parang i-hit mo eh. Yan, strike hard, parang hampasin mo. Ito yung meaning ng bash, 'di ba? A heavy blow. Or kung slang ng bash, ano ba meaning ng slang ng bash? Insult, 'di ba? Is used in speech and writing and social media. Expect to see this bash someone, 'di ba? Insult ang meaning, insultuhin. Pero men, yung ginagawa sa'yo, hindi naman insulto yun eh.
Actually, kayo nga yung nang iinsulto eh. Pati nga ako, pinipersonal nyo, di ba? Ang mga ano mo dito. Dito pa nga lang sa comment ng mga ano mo dito, ano ba yung sinabi ko dito? Di ba? Inggit lang sila, di ba? Yan ang laging ano, ito yung pambabash dito. Yung sabihan mong inggit ka lang. Wala naman logic yun. Pero pag pinoint out namin na, oy, yung video mo fake. 'Di ba? Video mo fake. Saan ang bash doon? Ang tawag doon, criticism. Yung mga ano dito, yung mga comments dito, may comments nga dito eh. 'Di ba? Asa na dito? Katulad nito ano? Bakla yon idol kapag ganun ang ugali. Wala logic eh. 'Di ba? Kaya bakla man yung basher mo, 'di ba? Ang tinatanong dito, may punto ba yung sinasabi sa iyo, men? Kasi magkaiba talaga ang bashing sa criticism eh. Ang bashing yung iinsultuhin ko lang. Ang pangit mo, bungi ka, 'di ba? Bako-bako ang mukha mo. 'Yun ang bashing eh. Pero ang criticism, ano ba ang criticism? Legal ang criticism, actually nga pinapayagan ng ano eh, ng YouTube ang criticism dahil kasama sa fair use yan eh. Yung criticism, 'di ba? Ano ang criticism ba? Sana maintindihan yung difference ng bashing sa criticism. Kasi sa inyo, pag kinikriticize kayo, bashing na. Ayan the expression of disapproval of something based on perceived faults or mistakes. Yung pagkakamali, yun ang pinupuna ng critic. Critic ang tawag sa nagki-criticize. Now, pupunta na naman tayo, bakit ikaw kaya perfecto ka ba, Eka? Para punahin mo yung pagkakamali ng iba, perfecto ka ba, Eka? Yan ang laging sasabihin ng mga ng mga bobong supporters nito. Man, ang pinag-uusapan natin ay yung isang field of work. 'Di ba? Lahat tayo, hindi tayo perfecto, may pagkakamali tayo lahat. Pero may mga times kasi na hindi na pagkakamali ang ginagawa, sinasadya na. When you say pagkakamali, hindi mo sinasadya yun nagkamali ka eh. 'Di ba? Nagkamali ka. Let's say halimbawa, pagka ikaw ay sasagot 1 plus 1, ang sinagot mo 3, hindi kasalanan yun. Nagkamali ka kasi hindi mo lang talaga alam yung natin sa ghost hunting, ililipat natin sa ghost hunting para maintindihan ng mga bobong supporters mo. 'Di ba? Kapag halimbawa ikaw ay nagvi-video, 'di ba? Tapos may nahagip kang puting imahe. Tapos nasabi mo ano kaya iyon? 'Di ba? Nagtatanong ka dapat eh. Kung hindi ka sigurado, magtatanong ka. Ano kaya iyon? White lady ba 'yon, mga idol? 'Di ba? White lady ba 'yon? Sinuri ng mga kritiko mo. Hindi naman white lady yan, poste lang yan na puti. May kasalanan ka ba doon? Wala kang kasalanan doon. Napagkamalan mo lang. Pero yung gagawa ka ng multo, 'di ba? Gagawa ka ng multo at sasadyain mong sabihin sa tao na multo yung nakunan mo, yung magko-costume ka, 'di ba? Magko-costume ka ng isang bata mo diyan, tapos bibidyohan mo, tapos gaganon na mo, sasabihin mong yung pineke mo talaga, hindi pagkakamali 'yon. Panluloko na 'yon, men. 'Di ba? Sana naiintindihan niyo yung difference bago kayo dumaldal, para naiintindihan nyo. So pagpatuloy natin itong litanya ni Sir Donsky. Kung ano man yung mga kino-content niya, ako nanonood din ako kay Doc eh. Kasi mama ko matanda na. At aminado ako na may karamdaman yung mama ko. At doon ako kumukuha ng mga idea kung bakit at kung paano gamutin yung mga ganong mga senaryo. Kaya sobra akong fan din ni Dr. Ong, At kasunod dito guys, yun nga ang sabi ni Doc na dahil daw sa mga baser na stress siya doon na siya na nagka-cancer. At
Sa akin namang side, no, hindi malayong mangyari yun na ganun. Kahit ano namang i-content natin dito sa social media guys, like YouTube or FB, Facebook, kahit anong i-content natin dito, ma-charity ka man, prankister ka man, o ghost hunting ka man, ano talaga sa baser, dami talagang baser dito, kahit gagawa ka nga ng mga yung pangkawang gawa. Pero min kasi, 'di ba? Alam mo meron kang isang video na nagustuhan ko eh. Napuri ko yun, men. Pinuri kita doon. Maniwala ka sa akin. Doon sa yung video mo, doon sa may kabayong, ano ba yun? Yung may nakikitang kabayong ginto. Kasi pinasyal mo kami. Ang ganda nung lugar eh. Breathtaking eh. Ang sabi mo nga nun dati, yun na yung magiging content mo eh. Pinuri kita doon. Kasi deserve mo yun. Pero men, yung kawang gawa mo kasi, may ulterior motive eh. Katulad nung sinabi mo, no, biruin mo 600,000 ni Boy Maas, naubos ng 7 days. Men, meron akong taga-bangkong nakausap, imposibleng mangyari yon unless yun ay ima-managers check mo or i-over-the-counter withdrawals mo. Imposibleng mangyari yon. 600,000 7 days. 'Di ba? Na-discuss naman natin yung ano eh, yung magkano yung maximum withdrawal sa ATM sa isang araw. At magkano yung maximum na bank transfer sa isang araw. 'Di ba? Hindi possible yung 600,000. Hindi, sana maintindihan mo, no? Unless nga na may nag-issue siya ng cheque, pero hindi siya nag-issue ng cheque kasi nga ang sabi mo, na-hack. 'Di ba? Tsaka ang daming security features men eh. Hindi, let's say yung nag-hack kay Boy Maas ay talagang high-end na hacker talaga Hindi pa rin possible. Yung ganong kalaki within 7 days, 600,000 through bank, ma-amlak ka doon. Alam mo yung amlak? Anti-money laundering council. Cancel. Di ba, ma-amlak ka doon. Mama-money laundering ka doon, men. Kaya, imposible yung sinasabi mo. Hindi naman, yung pagtulong kasi, never naman naging masama yan eh. Pero kung may motibo kang iba, di ba, kung may motibo kang iba, yung halimbawa, katulad nun, meron kang tinutulungan na yung bahay ay hindi naman talaga mukhang bahay, mukhang pahingahan lang sa bukid. Tapos pinapalabas mo na doon nakatira yung... Di ba, men? Nangyari na kay Raymond yun eh. Hindi, sana naiintindihan nyo. Kung mali din naman ako, pwede nyo namang sagutin punto por punto. Mas gusto ko nga yun eh. Alam mo yung problema mo dyan sa basher na yan, yung kinikritik sa'yo, valid naman lahat eh. Matatapos yung sakit ng ulo mo pag humarap ka at sumagot ka. Kasi maniwala ka sa akin, ang dami kong bala sa'yo. Diba? Mga voice recording, tsaka behind the scenes nyo. Maniwala ka sa akin. Ngayon, ang tanong ng iba, bakit hindi mo ilabas agad, Bungo, para malaman na? Hindi pwede eh. May respeto pa rin kasi ako. Kasi pagka nilabas mo yon, pwede kang makasuhan ng ng anti-wiretapping kasi yung video na yon hindi yun inilabas sa publiko. Ngayon, kung matapang yung idol nyo, aprubahan niya na ilabas ko yung mga recordings tsaka behind the scenes. At tsaka ipangako niya sa akin, lahat ng mga recordings na ilalabas ko, wala siyang kakasuhan. At walang, yung mga magsasalita, yung mga taong bubuking sa kanya, walang mangyayari. On the record, kapag may nangyari dun sa mga yon, sila nila Kuya Red ang dadamputin. Mag-ano muna sila noon, magbigay muna sila ng permiso doon. 'Di ba? Lalo ka na Kuya Red, 'di ba? Nagbanta ka eh. Na 8,000 lang ang buhay, 'di ba? Mag-ano muna kayo, 'di ba mahilig ka sa waiver? Kahit ano lang, kahit video lang na nagsasabi na pinapayagan namin si Bungo na ilabas lahat ng meron siyang ebidensya. 'Di ba? Recording, ito ha, specific ka, sabi mo, pinapayagan namin si Bungo na ilabas yung mga ebidensyang meron siya na private recording
at videos. At kami ang mananagot pag yung mga tao na nagsalita ay mapahamak. Kami ang dadamputin ng pulis. Dapat ganun ang ilalabas ko yon. Kung ayaw mong humarap, ilalabas ko yun. Bigyan mo lang ako ng permiso na ganun ka eksakto sa sasabihin mo. 'Di ba? Yan kasi ang hirap sa atin eh. Mas pinipili mo kasi magtago sa palda ng supporters mo. 'Di ba? Tsaka wag mo itutulad ang sarili mo kay Doc Willie Ong. Diyos ko naman. Si Doc Willie Ong naman, ang ginagawa nun, magbigay ng payo sa yung kay Doc Willie Ong kasi, literal na pambabash yun eh. 'Di ba? Literal ng pambabash eh. Ang sinasabi kay Doc Willie Ong, hindi ka mananalo sa eleksyon, hindi ka walang kinalaman yun sa pagbablog ni Doc Willie Ong. Talagang intention nun, durugin si Doc Willie Ong. Wala namang kinukorek kay Doc Willie Ong eh. Yung mga against kay Doc Willie Ong, wala naman silang kinukorek kay Doc Willie Ong eh. Yung halimbawa, may sinabi si Doc Willie Ong na, sa videong ito, ang signs and symptoms ng diabetes ay ganire. Wala namang nagko-comment kay Doc Willie Ong na na mali naman Doc Willie Ong yung sinabi mo, ang totoong signs and symptoms ng diabetes ay ganito. Hindi naman siya kinokorek, hindi naman criticism yung ginagawa kay Doc Willie Ong eh. Alam mo ginagawa kay Doc Willie Ong, ginagamit mo lang yung mga mahihirap, 'di ba? Yun ang inaano sa kanya. Ikaw, ang pinupuna sa'yo, yung sa video mo, yung pamimeke mo, criticism ang tawag doon. Hindi mo nga sagutin yun eh. Di ba? Ang tanong niya, ba si Doc Willie hindi sumagot? Paano mo sasagutin yung bash? Di ba? Halimbawa lang to halimbawa si Donsky, sasabihin kung ganun dito, pangit ka naman panoorin Donsky, kasi yung ilong mo pango. Paano sasagutin ni Donsky yun? Walang masasagot doon eh. Katulad ng binabato nyo sa akin. Ano yung mga binabato nyo sa akin? Inggit? Paano ko sagutin yung inggit? Di ba? Bakla ka. Paano ko sasagutin yun? Kung sana ang pinupuna mo sa akin, mali yung sinabi mo bungo dito sa part na to. Hindi totoo na ang kaluluwa ay ganyan-ganyan. O ngayon, sasagutin ko, hindi ayon sa nabasa ko kasi bla 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 eh. Di ba? Dami talagang baser dito. Ayun guys, pakinggan natin yung si Dr. Ong sa base sa testamento niya. Ano naman yung binasyon na ako ng binas. Testamento. Sumaba sa sobrang loob ko. Ayun guys, napanood natin yung testamento ni Testamento. video ni Doc na ganun na nga senaryo. Sobrang nakakaawa nga parang bumalik siya sa pagkabata niya, naging success yung mga baser. Kasi ito naman talaga yung ito naman talaga yung bumalik sa pagkabata? What do you mean? Dahil the way magsalita si Doc Willie Ong, bumalik na sa pagkabata? That's bullshit. Dapat iniingatan mo yung salita mo. Pinakarot na yung binabash nila ay masaktan. Masaktan at magkakaroon ng stress. At gusto pa nga nila ma-down papunta sa depress. Hindi nag-a-agree yung silver play button mo. Nalaglag din yung mga Hindi nag-agree yung silver play button mo, men eh. Sobrang nakakaawa nga parang bumalik siya sa pagkabata niya, Naging success yung mga baser. Kasi ito naman talaga yung ito naman talaga yung pinakarot na yung binabash nila ay masaktan. Masaktan at magkakaroon ng stress. At gusto pa nga nila ma-down papunta sa depress. Hindi naniniwala yung silver play button mo. Yun yung gustong mangyari ng mga bashers guys dito sa social media. Sa mga content creator like me. Hindi! Ang gusto lang namin, umamin ka. Actually nga sinasabi ko, gusto ko maging successful yung channel mo eh. 'Di ba? Ang gusto lang namin, umamin ka, i-own up mo yung mga panlulokong ginawa mo. Wala namang masama doon. 'Di ba?
Ano ba mapapala ko pag pinatigil ka or na-depress ka? Wala. Concern ako doon sa mga niloloko mo. Yun lang naman. Huwag ka nang magpaka-victim dyan na ang gusto namin ay ma-depress ka. Baka ikaw siguro yan ang gusto mo mangyari sa akin. Kayo nila Kuya Red, di ba? Si Kuya Red nga gusto magpapatay eh. Di ba? Tingnan nga natin yung sinabi ni Kuya Red na yon. Yung mo nga gusto magpapatay eh. Mas malala 'yun, 'di ba? Tingnan natin kung masa-search ko, no. Basta naalala niyo yun, hindi ko lang ma-search ngayon eh. Nakalimutan ko na yung title nun. Kinontent ko po yun. Isa-search ko habang nagsasalita si Sardonsky. Talagang kung mag-react na sila sa atin or mag-bash sila sa atin, di man tayo masaktan sa mga pasimpleng pahaming nila. Pasundan nila yan mga sunod na araw, pasundan nila ng mga sasakit. Hindi ka pa rin masasaktan, pasundan na naman nila ng mga below the belt na pangbabash. Ano yung below the belt na binash sa'yo? Wala akong natatandaan na binilow the belt ka. Kundi yung video mo lang. Ako, ang dami ko natatandaan na binilow the belt sa akin. Diba? Nanay ko nga dinamay eh. Si Olivia nga dinamay eh. Sino pa ba yung mga dinamay nyo? Warrant of arrest ko nga na sa totoo lang hindi nyo dapat pinakikialaman. Pinubliko nyo eh. 'Di ba? Ano pa ba yung ako dami ko na identify. Pati nga yung hindi ko pagkakaroon ng NMAX. 'Di ba? Pati nga yung pagka-disgrasya ko nga, dinamay mo eh. Sinabi mo nga dito sa video mo daw na to, may video ka nung pagka-disgrasya. Ano ngayon kung may video ka? Kapag kahit na nakita nyo ko na nadidisgrasya habang na video nyo, 'di ba? Wala pa rin, fake pa rin ang video mo. Ang problem kasi dito, hindi mo ina-address ng direkta yung mga criticism sa'yo. Kung binibelow the belt ka, alam mo, sa totoo lang, Dons, kaya tapatan tayo. Kung gusto ko i-below the belt ka, matagal na. Ang dami kong alam sa'yo. Ang dami kong alam sa'yo, men. Pero, pinapahalagahan ko yung advocacy ko dito. Marami akong alam sa'yo, maniwala ka sa akin. Kasi nakausap ko yung ex-wife mo eh. Meron pa rin sa akin nagtitip na yung mga kinasasangkutan mo. Pero sa totoo lang, wala namang kwenta yung mga bagay na yun eh. May kwenta yun kung gusto kong sirain ang pagkatao mo. Pero sa ako kasi, sa video lang ako. Wala naman akong pakialam dun sa mga pinagsasabi sa akin. Na feel ko nga bait yung iba eh. Kasi nga 'di ba gumawa ako ng warrant of arrest dati para i-bait sa'yo. Kinagat mo men eh. 'Di ba? So feeling ko yung mga ibang tinip sa akin kasi galing sa anonymous na account, parang style nyo rin yun. Hindi ko kasi gawain yun men. Yung personal na ang focus lang ako, yung nilalabas mo lang sa publiko. 'Di ba? Halimbawa si Pedro, kaaway ko si Pedro. Nalaman ko halimbawa si Pedro ay let's say may binuntis sa Vietnam, halimbawa si Pedro, no? Na hindi niya binuhay. Let's say gano'n, tapos ikakalat ko dito dahil kaaway ko hindi ako gano'n. Wala naman akong pakialam. Wala naman maitutulong yun eh. Sa advocacy ko eh. Yung mga ganong bagay. 'Di ba, men? Sa dinami-dami ng nalaman ko sa'yo, hindi kasi ako tanga. At yung iba, na-verify ko yung iba. 'Di ba? Walang kwenta kasi yung iba. Kahit na madudurog ang pagkatao mo pagka binulgar ko yon. Wala kasing kwenta yon. Kasi tayo, naiintindihan ko na tayo yung mga humans lamang.
Actually nga, baka mamaya mas malaki pang kasalanan ko kaysa sa'yo eh. Baka yung mga ginawa mo na yan, pero doon sa isang bagay na nalaman ko sa'yo, hindi ko kayang gawin yun. Pero yung, kung halimbawa yung susumahin, baka mas makasalanan pa ako sa'yo, men eh. Kaya lang ang pinag-uusapan kasi natin dito, yung field ng, ng pag-ghost hunting, doon lang tayo. May pamimeke kang ginawa doon, yun ang sagutin mo, hindi na tayo pupunta kung saan-saan. Di ba? Ganun po Pero ang yung mga nangyayari dito yung sa... dami account na isusugod mo sa akin, ang pinapang-bara sa akin, halimbawa pag may pinopost ako tungkol sa pamimeke mo, no? Pinapambara sa akin, wala ka kasing NMAX. Hindi aabot ang subscribers mo ng 25K. 'Di ba? Na-aksidente ka kasama si Gary Ghostbusters. Wala min eh. 'Di ba? Walang ano eh. Ano pa ba yan yung minumura mo pala ang nanay mo? 'Di ba? Wala min eh. 'Di ba? Walang patutunguhan eh. Kasi hindi niyo naman ina-address yung main issue, which is yung pamimeke. Kasi kung halimbawa, let's say halimbawa, oy Donski, dito sa isang video na to, pinatong mo lang yung boses mo. Yung sa natatandaan mo yan, yung ginawa mo do sa Diplomat Hotel, yung sa may bandang gate. 'Di ba? Yung boses mo doon na natatakot ka, pinatong mo lang yun eh. Ang problem, pag sinita sa yun, hindi mo sasagutin yun. Iikot ka ng ibang issue na kesyo na iinggit sa'yo. Kasi NMAX lang ang motor. Ay, hindi kasi NMAX ang motor. Ang babaw ng pamantayan mo, men eh. Kaya wala tayong nasusolve dito. Forever kang tatakbo, forever kang iano. 'Di ba? Tapos yung sinasabi, lalo ka sumikat. God knows, gusto kitang sumikat talaga. Kasi nakikita ko, men, hindi mo kayang i-handle eh. Just imagine, ako pa lang ang kritiko mo ngayon. I don't know kung meron ibang kritiko ka, no? Yung mga nagko-comment kasi sa'yo na sinasabi mo, basher mo. Wala yun eh. Part ng game kasi yan eh. Kahit sa akin, meron naman yan. 'Di ba? Yung sa akin nga, hindi naman tungkol sa video ko yung inaano eh. Hindi tungkol yung kinikriticize sa actually hindi yung binabash sa akin. Hindi naman tungkol sa video ko eh. Tungkol sa personal ko eh. 'Di ba? Buti nga sa'yo, ang inaano lang sa'yo yung tungkol doon sa video mo. Tapos nasasaktan ka pa. Ang kapal naman ang mukha mo, men. 'Di ba? Sa social media. Ngayon, bakit ko to na kasi ginawan ko to ng content ngayon kasi maraming nangungumusta sa atin na baka daw isa din tayo sa dapuan ng ganon, may stress tapos magka-cancer, magkaroon tayo ng sakit na ganon. Hindi, alam mo, isa lang ang technique para hindi ka ma-stress eh. Humarap ka kasi. Matatapos ang lahat doon. Total, sinasabi mo, di ba, 1,001%. Totoo yung ginagawa mo. Wala ka dapat ipapangamba. Totoo pala yung ginagawa mo. Yung katwiran mo na, hindi, maliit na channel lang yan, maliit na channel. Hindi dapat pansinin. Men, dito sa video mo, pinansin mo ko eh. Hindi mo lang ako pinangalanan, pero pinansin mo ko. Yung term na maskara, sino pa ba yun? Sawa ng Diyos, guys, no? Ewan ko. Kasi, hindi natin masabi. Hindi ako magsasabi. Ako na mismo, in Jesus' name, hindi ka magkakasakit. 'Di ba? Kasi need mong umamin eh. Hindi, sir, in all serious, ayoko naman ng ganun. Kahit natuwan-tuwa kayo noon na aksidente ako, ayoko naman i-ano sa'yo. Ang gusto ko lang mangyari, men, umamin ka dun sa mga niloko mo na tao. Yun lang naman. 'Di ba? Basta sobrang daming mga banat sa atin, no? Pangbabash. Ito, isa-isahin ko sa inyo, ha? Sige, isa-isahin niya dahil pambabash. Sa lahat ata ng ghost hunting or ghost hunters dito sa Pilipinas, no? Ako yung pinaka-controversial. Ako yung Siya daw ang Paano ikaw ang nagiging controversial? Mas controversial ka pa kay Ed Caluwag? Si Sir Ed Caluwag nga, ginawa ng meme eh. Ikaw ba ginawang ka ng meme? Masyado ka namang maere.
So, ibig sabihin pala, ang lupit pala ng impluensya ko. Sa pagkakaalam ko, ako lang ang nagkikriticize sa video mo eh. Ikaw na ang pinaka-controversial niyan? Delusional to eh. Itong taong to eh. Si Ma'am Ana de la Cruz, mas kilala yung kesa sa'yo. Diba? Yung grupo ng misteryo. Si Adam Reyes, mas kilala yun sa'yo. Ano, ikaw pinaka-controversial na ghost hunter? Ano ba? 'Di ba? Yan ang pinapapaniwala mo sa mga sa mga followers mo. Paano ikaw pinaka-controversial? Eh ako lang naman ang nagki-criticize sa'yo, wala nang iba. Meron pa bang iba? Wala na eh. Ako lang yata eh. So ibig mo sabihin, enough yung power ko para mag-spark ng controversy about you? Pero sinasabi mo, later on dito sa video mo, hindi mo ko pwedeng pansinin kasi maliit pa lang ako. Ano ba? Contradicting. Binabanatan lagi, no? Segunda na yan sila, Kuya Red. Sila si Sarge, segunda na yan. Pinaka-controversial. Puro pinaka-controversial daw. Pero itong itong channel mo nga, hindi pa na-monetize men eh. Paano ka naging controversial niyan? Eh, yung 300,000 mo nga, hindi na nanonood sa'yo eh. Fuck yun ha. O, tingnan natin yung channel niya, Di ba? Yung 300,000 nga na subscribers mo, ay hindi na nanonood sa'yo. Paano ka naging controversial? Ano ba meaning ng controversial? Controversial meaning. Controversial. Para maintindihan. Alam niyo kung ba't nagaganito ako? Para yung mga bobong supporter nito, naiintindihan nila na inuulol sila. Di ba? Yan ang causing, ang ibig sabihin ng controversial, relating to or causing much discussion. Napapag-usapan. Pero tingnan mo yung channel mo, men. Di ba? Napapag-usapan. Doon to lang kung bura ka ng bura dito. Pagkakalam ko, bura ka yata ng bura ng Katulad nito, paano ka naging controversial niyan? Ang subscribers mo ay 320k. Di ba? Pero ang average views mo, di ba? Let's say, 13 days ago na panahon pa ito nung 12 days ago. Tingnan mo naman ang views mo. 5.8k, 5.5k, 13k. Oh, 5.8k, 5,000 out of 320k subscribers. Nasaan na yung 300,000 subscribers mo? Na dapat manood sa'yo. Wala naman na eh. 'Di ba? Pero hindi ko kinikredit sa akin kung bakit naglayasan sa iyo dahil kung ako ang dahilan niyan, yung 300,000 mo na nasa akin na dapat 'yan. Hindi dahil sa akin 'yan, ako lang kasi ang naituturo mo. Na feeling mo dahilan ng pag-decline mo, pero hindi ako. Kasi yung mga nanonood kasi may utak kasi 'yan eh. Natututo 'yang mga 'yan. Kahit hindi naman ako mag-vlog tungkol sa iyo men eh. Malalaman nila na inuulol mo lang sila. Di ba? Meron nga nagko-comment sa akin dyan. Matagal ko nang alam yan na bago pa man ako nanood sa'yo, matagal ko nang alam na fake ang ginagawa niyan. O di ba? Kahit nga mismong supporter mo eh. Alam na nila na inaaway nga ako eh, na alam na namin fake yan, nag-enjoy lang kami. Tapos ikaw, todo banat mo na na 1,001%. Ano ba, men? Di ba? Hindi ko nagigets itong kung saan mo hinuhugot itong mga figura ng ng mga pinagsasabi mo. Ako talaga. Kasi Hindi nanggigilaitin ikaw. sila. Kung meron man si Ed Caluwag yun, ginagawang katatawanan nga si Sir Ed Caluwag eh. Yung basaang tubig. 'Di ba? Na meme. Ano pa ba yung mga ginagawang katatawanan pagka November daw, si tabi muna si Jose Marichan, si Ed Caluwag muna. Tapos sabihin mo, ikaw ang pinaka-controversial. Ano ba? Delusion na to eh. Doon pa nga lang, men, mga supporters nito. Come on. Sa akin noon pa man. Kung maalala nyo guys, yung mga binabanatan ako nung araw, panahon pa ng nila ni Ghost Hunter 44 at ni Alpha, na mag-isa ako noon lumalaban. Binibira ako nila. Mag-isang lumalaban ha. Na pinagkaisan ako na ang nila sa akin, pinagtawanan nila ako na Na maging ako,
Wala kang masabi. Ang sinasabi sa'yo, fake yung aswang mo. Yun ang sinasabi, hindi mo madiretso eh. Ang sinasabi sa'yo, hindi mo binayaran yung ano pinagtatawanan ka? Diba? Asan yung video na pinagtatawanan ka? Hindi ka pinagtatawanan. Sinasabi lang nila na hindi mo binayaran yung aswang. Hindi mo masabi kung ano yung main reason kung bakit ka inano nila Ibira alpa. ko nila na pinagkaisan ako na ang nila sa akin, pinagtawanan nila ako na Na ano? maging babagsak daw ako. Hindi yun. Di ba, hindi ka nagbayad ng aswang mo. Hindi mo nga binabasa yun eh. Di ba, pagka kino-comment sa'yo, totoo ba yung sinasabi ni Alpa na hindi ka nagbayad ng aswang? Pati yung mga pamimeki na ginawa mo, ano ba? Di ba? Yan ay Pinagtatawanan daw siya, nababagsak daw siya. Walang ganon. kwento ni Ribbon sa akin. Nagmamalasakit lang din si Ribbon sa akin. Kata mo, kwento lang pala sa'yo? Di ba? Kwento lang pala sa'yo. Paano yung mga kinwento sa akin? Na narinig niya doon sa dalawa na ako'y pabagsak. Yun ang hirap Rin. eh. Yun ang hirap eh. Di ba? Sa kwento lang eh, no? So dami kasi meron silang mga GC eh, mga Alphanatics, Gusantor 44 na. Nag-mention na. Alam mo, men, hindi nakakabuti yan eh. Nananahimik na yung mga nananahimik na yung mga kalaban mo na yan. 'Di ba? Tulog na yung mga kalaban mo na yan eh. Hindi na wise ungkatin yan eh. Pero trip mo naman yan, 'Di ba? Mga sa GC nila, binabanatan ako na ako daw ay napakayabang, ako daw ay ganito, ganire. Hindi, to be fair naman, mayabang ka naman talaga kasi, men. Sorry ha. Mayabang ka naman talaga kasi. 'Di ba? Based on my experience yan, yung mga the way ka magsalita sa akin, ipis ka lang, hindi ako pwede humarap sa'yo, ipis ka lang. Hindi kita pwede pansin, ipis ka lang, 'di ba? Di ba kayabangan yon? Ako nga, sir pa nga ang tawag ko sa'yo eh. Sir Donsky pa eh. Di ba, men? Tapos maghihinanakit ka pag sinabi mayabang ka. Pero nalampasan natin yung guys, no? At Naks! di natin sa pagmamalaki. Wala, hindi mo nalampasan yon kasi yung issue hindi mo naman sinagot eh. Malalampasan mo yun kung in-address mo yun, kung hinarap mo yun. Yung issue na yun. Pero hindi mo hindi mo sinagot eh. Hanggang ngayon, nanatili tayong matatag, no? At kahit ganito yung buhay natin, na patuloy tayo sa i-explore, patuloy lang tayo sa pag-gugusante, na wala tayong Pagpepeke ng... ito, walang? wala tayong inaano na iba ng mga Inaano? kapwa nating ghost hunter. Bakit? Ba't yung kapwa Ghost Hunter, pero yung mga nanonood sa'yo, wala ka ba niloloko? Dami ka niloloko. Kapwa Ghost Hunter daw, wala daw siya inaano. Anong ginawa mo kay Gary? Ghostbuster. 'Di ba? Anong ginawa mo doon? Wala kang inaanong kapwa Ghost Hunter. Baka sinungaling talaga nitong taong to. Men, yung sinabi ni Gary Ghostbuster sa'yo ay totoo. 'Di ba? Documented 'yon. Yung ginawa niyo doon sa sunog na pabrika. Kasi nandoon din siya. Tapos kung ano-ano ng mga pinagsasabi nyo gamit yung dami account, lalo na doon sa kapatid niya na si Kigs TV. Ano mga pinagsasabi mo doon, Donsky? Na nagbebenta lang ng uling? Ano naman ang kinalaman nun, men? Kung nagbebenta ng uling yung tao, tapos sasabihin mo wala kang inaanong kapwa Ghost Hunter? Binulgar lang yung pamimeke nyo, pati yung pagka-disgrasya, inaano mo na, ginagamit mo na against dun sa mga tao. 'Di ba? Hindi mo ina-address yung main issue, men eh. Doon ka nag-fail. Tayo. May nag-message sa akin na, Idol, ba't ano nangyari sa channel ni 44 na mula sa daan-daang libo
na mga Tamo, subscribers. natutuwa ka pa, ano? Tapos wala daw siyang, ano? Ngayon is nasa 22K na lang. O, subscribers. 22K na lang daw. So? Anong connection nun? 'Di ba? Ang problem kasi kila 44 kasi feeling ko na ano yung channel nun eh, sa community guidelines eh. Nagbabarilan kasi kayo min eh. Sinabihan ko na kayo dati nun, 'di ba? Wala. Hindi sila nag-iingat eh. Parang kinarmata. Yan ang sabi ng... Sinabi! Yun ang sinabi ng ano. Ikaw ang nagsabi niyan. Style mo yan. Meron ako nakausap na ganyan din ang banat mo eh. Yung walang delikadesa. Sabi ni Ganire. Pinapasa mo sa iba para hindi lang manggaling sa'yo eh. Di ba? Anong ganun? ng mga ano natin, parang kinarmata. Pero hindi na natin yun banggitin kasi Binanggit mo na. baka maungkat na naman, ayaw na nating makasakit sa kanila. After niya sabihin, kinarma ata, huwag na natin banggitin, baka makasakit tayo sa kanila. Di ba? Alam mo men, pag ang kalaban mo tahimik na, huwag ka nang dumaldal. Di ba? Ikaw, bahala ka, ano. Pangalawa guys, dumating yung times na may mga group dyan sa Maynila, like yung group nila ni Dax. Oh. Dumating yung binabas ako noon. Adventure Dax, mga Anong bash doon na binulgar na na takot ka doon sa Campo Belo? Takot ka naman talaga doon sa video eh. Asan ang pambabash doon? Kasi alam mo, nagtataka kasi kami, 'di ba? Nagtataka kami pati yung pinrove na na fake yung upuan mo na gumagalaw. 'Di ba ang katwiran ng mga ng mga fanatics mo, 'di ba? Pagka yung gumagalaw, pumunta ka doon para malaman mo. Pumunta ka doon para malaman mo. Pinuntahan ni Dax yun. Wala naman nangyari doon sa 'di ba? Wala naman nangyari doon sa lugar eh. O let's say, ganito pwede naman kasing mangyari sa iyo, nagpaparamdam ka, nagpaparamdam yung multo sa'yo. Pero sa ibang pumunta doon, hindi nagparamdam. Pwede naman kasi yun. Pero binulgar ka ni Ma'am Maggie the Creepy eh. Na siya yung nagpagalaw nung upuan mo na umiiyak-iyak ka pa doon. 'Di ba? Walang ginawang masama sa'yo si Dax. Sinabi lang ni Dax na na natakot ka nung time na na sinumbatan mo pa nga yun eh. Na ikaw ang nagpasikat dun eh. 'Di ba? mga team nila, binabas ako noon. Binabanatan ako noon. Tapos dumating yung point na ito na nga, meron na silang binuo or pakampi na sila nito Binuo, ano yung proof na ni Maskara. Yan, dito na ako papasok ngayon. Ano yung binuo? Akala mo ba, nag-uusap pa rin kami ni Dax? Hindi naman nag-uusap ni Dax. Napag-usapan ka lang noon before dahil nga doon sa video niyo ng Campo Belo na natakot ka nga daw. Kasi yun ang yun ang pangbanat mo kay Sir Ed noon eh. Takot naman yan si Ed Kaluwag eh. 'Di ba? Kasi laging may daladalang crew daw na camera. Tiningnan naman yung video mo doon, takot ka naman talaga eh. Taste of your own medicine yun, men. 'Di ba? Tapos bumuo ng grupo. Kailan bang bumuo ng grupo? Ba't ka bubuoan ng grupo? Kung buo ang grupo, di sana hindi lang akong bumabanat sa'yo, pati yung iba. Bumuo ng grupo ang pinagsasabi mo. No? Meron nga nagpasa sa akin na nagpasa sa akin ng pro na naging tropa nga sila. Tapos ako yung pinaka... Anong proof yon? Sige. Oo, naging tropa nga kami. Tapos, ito sinabi ni Donskio. Sa akin ng Baka siguro, nagkita kami nila Dax noon sa sa McDonald's. Nagpicturan kami. pro na naging tropa nga sila. Tapos Naging tropa kami, tapos... ako yung pinaka... i-demolition nila. Anong proof nun, men? Actually, ito, libelous to, men eh. 'Di ba?
Baka ano, ako may proof ako sa'yo na ako ginagapang mo, na i-demolish mo. Naalala mo yung warrant of arrest? Ako yung kachat mo nun, Donski. Yung mga pinagsasabi mo, yung mga hinihingi mo sa akin na yung mga pinagtatanong mo sa akin. Kaya alam ko na humahanap ka ng paraan para siraan ako. Ako yung kachat mo nun. Ang pangit nga doon sa ginawa mo na yon, binigyan na kita ng script ng dapat mong sabihin eh. Ang problem doon sa script na dapat mong sabihin, nag-imbento ka pa. Hindi mo pa sinunod yung script na binigay ko sa'yo. 'Di ba binigay ko sa yung name ng nanay ko. Nanay ko na lang ang natatandaan ko na name, yung Ofelia Marcos. Tapos yung pangalan ng kuya ko, ganyan. Biglang bumanat ka pa noon na nakausap mo yung nanay ko. Wow ha? Ako yung kausap mo noon eh. Tapos sinabi niya, nakausap niya, shoutout niya pa yung nanay ko na si Ofelia Marcos daw. Nakausap niya daw. Sinungaling talaga tong tao. Ito sa larangan ng ghost hunting, no? Tapos dumating yung punto, siyempre galit na galit yung sa akin yung dalawa doon sa Davao, which is sila nga sa Portiporachi. Si Alpha, na binuking ko yung mga ano nila kasi Nuts. tinitira naman nila ako, no? Wala naman sana akong pakialam doon sa content nila, pero tinitira nila ako. Kaya dumating yung punto, nagkakanon kami. Hanggang dumating yung punto na nandyan na yung si Mascara. At yun na, nagsanip-pwersa na sila na ako'y tirahin ng tirahin. Hindi yun eh, men eh. Sila AlphaGo 01, tinitira ko din yan. Ang kaibahan ni AlphaGo 01 sa'yo, tsaka nila Ghost Hunter 44, umamin sila sa akin. Umamin sila sa akin na scripted ang ginagawa nila. Ang rule ko pa naman, pag umamin na yan, wala na akong pakialam. 'Di ba? May may pag-amin na sa publiko men eh. 'Di ba? Huwag mo sinabihan na nakipag-join o umamin kasi iyon. Kaya naging kaibigan ko yung mga yon. Kaya nga sinasabi ko doon sa supporter mo, umamin ka lang, magiging kaibigan din kita eh. 'Di ba? Kaya lang hindi mo kaya. 'Di ba? Kasi wala kang bayag katulad nung mga sinasabi mo. Umamin kasi yung mga 'yon. Ngayon, sabi mo, ba't ako amin? Totoo naman talagang ginagawa ko. O, di humarap ka sa akin. Ba't naman ako harap sa'yo? Ano lang ang subscribers mo? Sino ka para pansinin ako? Para pansinin kita. Ginagawa mo na dito eh. Dumadaldal ka ng nakatalikod ako eh. Di ba? Pinapansin mo na ako eh. Oo. Kada upload ko, gamitin ko na itong word kada upload ko, kinukuha ni Mascara o ninanakaw. Tapos, ninanakaw? Libelous yan. Libelous yan. Under Ferius ang inaano ko. Si Kuya Red nga, alam yung yung Ferius na tinatawag eh. 'Di ba? Tingnan natin do sa video mo ba may ganun ba? Kahit nga sila Sards, alam mga kabarkada mo. Ewan ko sa'yo kung alam mo yung Ferius. 'Di ba? O, tingnan natin yung video ni Kuya Red Kuya Red. Kuya Red Goes Adventures. Alam nga ni Kuya Red yung Ferius eh. Tapos sasabihin mo, nagnakaw. Ano ba yung pamantayan ng pagnanakaw, men? 'Di ba? Paulit-ulit na lang tayo, ginagawa na lang natin tayong sarili natin dito eh. O ito. Sa description ni ayan nga ina-identify nga ni Kuya Red, ano ba yung Ferius na yan? Copyright disclaimer under section 105 of the Copyright Act. Actually, hindi naman ito yung sa US to eh. Anong allowance is mad? For fair use. Alam ni Kuya Red ang fair use. Kabarkada mo to, di ba? Ano ang purpose ba ng fair use? Such as criticism. Ito yung sinasabi ko. Yung ginagawa ko sa'yo. Criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, research. Di ba? Fair use is a use permitted by copyright statutes that may otherwise be infringing. Pinipermit ang fair use. O batas ng Pilipinas ang ang pairali natin, Fair Use Philippines. Paulit-ulit tayo dito, men eh. Fair use.
Kahit nga mismong Google, i-discuss mo yan eh. Baka mapahiya ka na sinasabi mong pagnanakaw. Libelous itong sinasabi mo sa akin, men. Oh, various Philippines. Philippine law. Oh, nakalagay dito, ano? Copyright law. The use of a copyright work for purpose of criticizing. Under fair use to commenting. 'Di ba? News reporting, teaching, creating researches, and other similar purpose is not an infringement of copyright. 'Di ba? Alam mo ang copyright, men. Alam mo ang copyright na tinutukoy. Let's say yung video mo, kinuha ko 'yan, nire-upload ko sa channel ko nang wala akong sinasabi. 'Di ba? The moment kasi na yung video na 'yan ay kinomentan ko, hindi na yung video mo yung pinapanood, kundi yung video ko na. Kaya ka nga nagagalit sa akin eh. Dahil sa mga sinasabi ko, hindi dahil napanood mo yung video mo. Kaya nga mo nga nasabing sinisiraan ka, di ba? Kasi nga, ang napanood mo sa akin, hindi yung video mo, kundi yung sinasabi ko dito. Di ba? Hindi pagnanakaw yan, men. Di ba? Laging yan ang dahilan mo. Dahil kung pagnanakaw yan, yung mga nagre-react kay Rapi Tulfo, di ba? Si Rapi Tulfo nga, dinimanda si Atty. Libayan ng copyright. Dismiss eh. Under fair use eh. O, di ba? Ngayon, patuloy pa rin si Atty. Libayan na mag-react sa mga videos ni Rapi Tulfo. O, batas natin. Tingnan natin. Batas natin. Ayan o. Nagre-react pa rin siya sa mga videos ni Rapi Tulfo. Attorney to ha. Pagnanakaw din ba yan, men? Ayan o. Panoorin mo to ha. Alam niyo mga kabatas natin, I just cannot imagine bata minamantipula ng mga matatanda kasali si Rolando Malyari. Sasabihin mo mali, 17 years old. Tignan natin habang piniplay niya yung video. Mo naman kaano-ano itong si Mirna. Nire-react ka niya. Tulfo pa yan, men, ha? Tulfo pa yan. At attorney pa yung nagre-react. Kung pagnanakaw yan, nagnanakaw itong attorney? Ano ba? Libelous itong sinasabi mo sa akin na to. Libelous to, men. Hindi ka nag-iisip sa sinasabi mo. Iipunin ko lahat yan. Maniwala ka sa akin. Nire-react ka na nga niya ng mga... ng mga... kumikita siya ron. Bakit? Under fair use yun eh. Ikaw ba? Hindi mo ba nire-reactan din si Elizabeth Oropesa? Actually nga, itong pag-react mo kay Elizabeth Oropesa nito, ito yung pagnanakaw eh. Tamo ha? Donsky Elizabeth Oropesa. Ayan o. Diba? Na-content ko yan dati. Hindi ko lang makita yung main nito. Doon to kung inano mo na. Dito nga sa mo na to, dito sa video mo na to, wala ka namang reaction dyan eh. Nag-intro ka lang dito, then ang nangyari, habang nagsasalita si Ma'am Elizabeth Oropesa, nag-post ka lang ng picture mo dyan. Wala ka naman reaction dyan eh. Ito yung literal na pagnanakaw talaga. Wala kang sinasabi dun sa video ni Ma'am Elizabeth Oropesa. Same lang tayo ng ginawa. Ang kaibahan lang ng ginawa natin. Ako, kinikriticize ko yung mali mo. Ikaw, sinasakyan mo yung kahibangan ni Ma'am Elizabeth Oropesa. Pero same lang tayo ng ginawa. Di ba? Normal yung reaction video na yan. Ang dami nagre-react sa YouTube. Grabe pa magmura, no? Hindi lang ako, pati kay Sarge, sa ibang mga Paano naman kasi mga manluloko naman talaga kayo? Tingnan nyo to guys ha, tingnan nyo, grabe makapangialam ng video to. Tingnan nyo muna, ito. Namatay yung camera mo nung tumatawa si Ma'am Aloha?
Yan ang style nyo. Namatay ang camera eh. Leche. Shoutout nga pala no sa naku, Diyos ko. lalo na sa mga OFW Kapal talaga. ang sawang supportan ni Na? Joseph. Oo, mga OFW daw. Oy, mga OFW. Hindi daw ako pinapansin, ano? Padala na kayo ng pera. Binabati na kayo eh. Hindi ba ka magpadala ng pera, mga bobo tanga-tanga na supporter nito. Mga bobo tanga-tanga na supporter nito. So nakita nyo ba guys? No? Oh, hindi. Ang sumusuporta ba sa mga manlulokong katulad nyo, matalino? Paninindigan ko yan, bobo tanga talaga yan. Humarap nga sa akin isang supporter mo, hindi mo pinagtanggol eh. Si Roel Lopez, di ba? Hinayaan mong makarni eh. No? Wagas kung magmura. No? Di ba? Okay na yon, kaysa wagas manloko. Di ba? Napapansin nyo dyan kay Sarge guys. Hindi naman siya pinakailaman ni Sarge. Kailanman hindi nakikialam, no? Ah. Pero grabe, mangyalam, magmura. Hindi, nasa public kasi yung video nyo, men. 'Di ba? Katulad nung ginawa mo kay Ma'am Elizabeth Oropesa, nasa public din yung video. Ngayon, kung walang katwiran, harapin nyo ako. Willing ako. Kung feeling nyo na api kayo, ito kasi ang hirap. Ito kasi ang hirap sa atin, men. Sinasabi nyo na minumura kayo, inaano, bakit hindi nyo ko harapin? Bakit hindi nyo ko harapin? Diba? Actually, hindi nga si Sarge yung minura dun eh. Ang mga bobo tanga-tanga dun, yung mga naniniwala sa inyo eh. Diba? Hindi naman kayo yung minura dun eh. Ni wala ka ngang ma-play na minura ka eh. Sa mga video niya, yung parang iniisip niya na Oh. sa kanya yung YouTube, sa kanya yung platform na to, Oh. 'di ba? Oh, sa kanya yung ghost hunting dito sa Pilipinas. Parang Bakit? Sa akin ba? Hindi. Bakit sa inyo? Sa inyo yung ghost hunting ba? ganon. Natatawa lang ako. Hindi ko natatawa. Kaya yung mga pangbabas nila sa atin, Yung posture na yan, ayon sa psychology, pag ganyan, ano ka na yan eh. Insecured ka na yan, men eh. Pag nakaganyan ka. Kasi you want to be protected. Pagka ganyan yung posture mo, stressed ka niyan, men. tinitira ako halos araw-araw, hindi ko naman sila pinapansin. No, pinansin mo na ako ngayon. Pinlay mo nga yung video ko eh. 'Di ba? Tsaka araw-araw, tagal na kitang hindi nakialam bakit na content. No, ito yung video ko oh. Kailan ba kita huli na content? Linggo na rin yata. Wala na akong inaano sa iyo, men. Si 88 nga ngayon yung inaano ko eh. Last content ko sa iyo, Sardonsky. Tingnan mo yung pangalang sinungaling ka na eh. 12 days ago. Kailan ba yung huling kinontent ko sa'yo? Naalala ko huling content ko sa'yo yung radyo eh. Yung radyo na tumunog. Ayan o, 2 weeks ago. Ito yung huli kong content sa'yo, 2 weeks ago. 'Di ba? Ito ay, kailan ba yan? September 7 pa. Tapos sasabihin mo, araw-araw, sinungaling ka na naman. No. Inahamon ako ng debate. Ba't ko naman sila didebate na ang hangad nila mapansin din sila dito sa social media kasi nga ang baba ng subscribers na. Sabihin ko lang to guys, baka sabihin nyo may abang ako. Hindi, wala kasi yun, men eh. Sa totoo lang, kung ang sasabihin mo mababa ang subscribe, paano pa si Boy Balod? Ba't si Boy Balod pinapansin mo? 'Di ba? Ba't si Boy Balod pinapansin mo? Ilan ba subscribers ni Boy Balod? Sinishare mo pa nga yung video. Si Ma'am Ellie Dairit din. Wala. Hindi invalid ito. Gusto nilang mapansin, gusto nilang harapin ko sila, gusto nilang akong anuhin kasi nga gusto nila na sumikat sila, na mag-ingay sila para yung subscribers nila ay aangat din. Hindi. Kasi alam mo, bali yung logic na yun eh. Bali yung logic. Ang dami mo, di ba, ang sabi mo, marami kang supporters.
Mahirap kasi pag ganito, hindi kami harapan, ano. Ito na yung pinaka-closest debate namin eh. Ang sabi niya kasi, ang layunin ko daw, kaya gusto daw siya makaharap, ay para dumami daw ang supporters. Diba? Tama. Ilang taon ko nang ginagawa yan, hindi umaano sa akin eh. May mga humarap na rin sa akin. Kahit nga mga supporters ni Maestro Ozzy, nakaharap na ako, hindi naman lumipat sa akin eh. Alam mo kung ang layunin ko dumami ang supporters, sisip-sip ako sa inyo. 'Di ba? Magre-react ako sa mga video nyo na ako ay natatakot. Kita mo 'yung nangyari kay Boss Rino. Hindi ko sinasabing sinipsipan kayo ni Boss Rino. Si Boss Rino kasi hindi naman kasi debunker 'yon. 'Di ba? Pero anong ginagawa ni Boss Rino pag nire-reactan 'yung mga videos nyo? Natatakot din kasi si Boss Rino. 'Di ba? Nasasakyan 'yung fantasy ng mga supporters nyo. Yung subscribers ni Boss Rino ngayon, ilan na? 'Di ba? Magwa 1 million na nga yata si Boss Rino ngayon eh. Ganun ang effective na na pamparami ng subscribers. Lahat ng tao pakikisamahan mo. 'Di ba? Pipilitin mo yung mga tao na gustuhin ka. Pero iba ako, men. 'Di ba? Sa tingin mo, ilang taon na ako nagki-criticize sa inyo. Yung iba nga sinasabi walang nangyayari sa ginagawa ko eh. 'Di ba? Hindi ba dapat na ma-alerto na ako doon na walang nangyayari sa ginagawa ko, hindi tumataas ang subscribers ko? Hindi nga ako maka 20,000 eh. Ang bagal eh. 'Di ba? Yung subscribers niyan, kayo may habol niyan. Kasi ako may trabaho po kasi ako sa labas. 'Di ba? Hindi naman sa pagmamalaki Baka mamaya yung sinisweldo ko. Ayoko na magsalita. Kasi ito, libangan ko lang to, paranormal enthusiast kasi ako, mga men. Kung wala lang akong, syempre, alam mo na, nanay ko, pinapadalhan ko din. Kung wala lang akong mga ganon, 'di ba? Wala na akong problema. 'Di ba? Pero yung ganito, yung sinasabi mo na para lumaki ang subscribers, wala, men. 'Di ba? Wala talagang magkakagusto sa akin na mga subscriber. Kasi tanggap ko na ayaw nila sa totoo. Pero need eh. 'Di ba? Need nila eh. Tapos hindi ko siya pinapansin, guys. Hindi ko siya pinapansin. Pinansin mo na nga ako. Pinlay mo nga yung video ko eh. Hanggang dumating yung punto na nag-iisip sila. Meron silang team eh. Nag-iisip sila kung paano nila ako tirahin talaga. Na masaktan talaga ba? Oh. Kasi, excuse me. Kasi binabas ako ng binabas eh. Oo. Iniisip nila kung paano nila ako masaktan. Hindi. Kung paano ka lang umamin, ba't ka naman sasaktan? Eh di sana nilabas ko na nga yung mga nalalaman ko sa'yo. Ano ba? 'Di ba? Masasaktan ka talaga doon. Kahit sa personal mo na kondisyon, may pwede ako ilabas sa'yo eh. Kaya lang wala eh. Doon lang talaga tayo sa video. Hindi mo naman ako katulad. Na ultimong sananay ko pati kay Olivia umano ka. Inano mo na ako, parang tinira mo na ako doon. Ngayon, dumating yung punto na kasi ako nag-entertain naman talaga ako, may chat sa akin, mga supporters, nag-entertain ako. Dumating yung times na mayroong nag-PM sa akin, idol, yung bumabanat sa'yo na si Mascara, alam ko yung pagkatao niyan. Oo. May kaso yan dito sa Palawan. Ganito, ganyan. Kita mo, sinungaling ka na. Mindoro yon. Anong Palawan ang pinagsasabi mo? At meron ng warrant. No? So sabi ko, ala ka. Ganun ba? Oo. So, nagka-conversation kami. Yun palang, na yon, plano pala nila yon para lang talaga mapansin sila. Gumawa sila ng sila lang yung nag-chat sa akin. Ako lang. Hindi sila. Anong sila? Ako yun. Lahat ng screenshot nun, meron ako. Sinungaling. Anong sila? Walang sila. Ako lahat yun. Di ba? Oo. So, para mapapaniwala, anong tawag nun?
para mapapaniwala na totoo yung mga ginagawa nilang papilis, Oh. papaniwala ako. Ngayon, gumawa sila ng mga piki ng mga papilis. Tingnan nyo guys yung pamimiki niya ng papilis ng gobyerno. Tingnan nyo. Ito. Ganyan gumawa ng ng pamimiki. Ito namang ID na to, ang ginawa ko, binurabura ko kunyari para magmukhang Xerox din number. Kahit i-check nyo ngayon, yung mga may connection sa PhilHealth. Yun na yun ginagawa na yung warrant of arrest. Di ba? Tingnan nyo pamimiki niya ng papilis ng gobyerno. Pati Nagtataka ako, nahihiya ako. Yung pamimiki ko talaga, sobrang makasalanan para kay Donsky. Yung pamimiki ko, nakakahiya talaga sa taong to. No? Nahihiya ako. Ako po ay nagpa-public apology doon sa pamimiki na ginawa ko. Nakakahiya. Di ba? Nakakahiya talaga na, na namiki ako. pati anong tawag nun? Pati PhilHealth. Binipigi niya. Pati papilis ng supplyan sa Mindoro. Pinipiki niya. Yung sumon. Pinipiki niya. Pati yung sa barangay. Pinipiki niya. Nakakahiya naman. Nakakahiya naman yung pamimiki ko. Nahihiya ako. Lang Ikaw na yung totoo at pure na hindi namimiki. papaniwalain ako ba na may kaso siya, tapos ako naman ay magre-react doon, which is gano'n na nga nangyari, no? Kasi pinaparamdam namin sa'yo kung paano ululin. 'Di ba? Masarap ba sa feeling? Yung naulol? Yung nameke tapos napapaniwala ka sa bagay na hindi totoo? 'Di ba? Masarap ba 'yon, men? Pero makita natin punto dito, guys. Sobrang anong tawag nun? Sobrang desperado sila na ako ay Hindi. Paano naging desperado doon? 'Di ba? Sa tingin mo, ito nga yung sinasabi ko sa inyo yung mga ginawa na yan ay madali lang yan. Kahit nga yung pineke kong video na multo sa sa hospital, kausapin mo yung mga kinasama ko doon, saglit ko lang inisip yon. 'Di ba? Madali lang yon. Hindi todo effort yon. Baka pagka in-effortan ko pa yan, makaabot ka pa ng ng Senado. Kung yun ay effort na dito mo makikita na magkaiba tayo ng level. 'Di ba? Yung mga ginawa na yan ay lang yan. Basta-basta lang pinlano yan na nadala ka. 'Di ba? Kasi sa'yo totoong-totoo 'yun. 'Yun ang gusto naming message na iparating sa'yo. Na yung feeling ba na umasa ka, tuwan-tuwa ka pa nun Tapos biglang nalaman mo na na fake, nagbago yung mukha mo nun, men. 'Di ba? saktan sa pambabas nila. Sobrang desperado nila para gumawa ng ganon. Para No. Kung desperado, 'di ba? Kung desperado, dapat hindi mo nilabas 'yun, men . Sa totoo lang, ikaw yung desperado na makahanap ng ibinigay ko sa'yo. Ibinigay ko sa'yo. Ikaw yung desperado. 'Di ba? Nung binigay ko sa'yo, kandataranta nga kayong dalawa ni Kuya Red nun, 'di ba? Na i-publish, ikaw nga, inisahan mo pa si Kuya Red 'Di ba? Ipinasa ko na sa'yo yung warrant of arrest na yon nung umaga. Ang nangyari, hindi mo pa muna nilabas, ikaw muna ang lalabas kamo. Tama? Ikaw muna maglalabas. Ayaw mo munang ibigay kay Kuya Red dahil si Kuya Red mismo, nilalamangan mo. tirahin ako ng tirahin, no? Alam mo yon? Natatawa lang ako kasi ang gusto nila mangyari, ma-depress ako. Hindi, no. Ang gusto lang namin mangyari, umamin ka. Tapos na. Umamin ka lang. Or kung pinaninindigan mong totoo yung ginagawa mo, okay lang. Magharap tayo. Binibigay naman sa'yo lahat ng chance .
'Di ba? Tsaka, men, yung sinasabi mong maliit pa lang ang subscribers ko, nakikita ko naman kung gaano ka-affected dito eh. 'Di ba? Ako satisfied na ako sa ganito. May stress ako. Oo. Tulad na nangyari kay, kay Doc Willie Ong. Wag mo itutulad sa'yo, men. 'Di ba? Wag mo itutulad sa'yo. Putya, lampas 1 oras na pala ako, di ko na malayan. Kayo na lang ang bahala magpatuloy dito. Wag mo itutulad ang sarili mo kay Doc Willie Ong. Si Doc Willie Ong kasi, lihiti mo yung kinukontent nun. At hindi naman talaga makatarungan na i-bash yung tao. 'Di ba? Due to politics kasi yun eh. Ikaw kasi, hindi ka binash, kinikriticize ka, na matigas ang ulo mo. Dito, meron pang binanggit ka dito eh. Hindi ko na lang naabutan, may binanggit ka dito na di umano daw si Zards daw ay binayaran. Tama? Binabayaran daw si Zards ng bumaliktad. Sabi mo dito, i-address ko na lang to kasi hindi ko naabutan. 1 oras na pala ako. Naku, 1 minute at Tingnan natin ha. Yung yung binigay mo ditong screenshot na di umano daw binabayaran si Zards. Sorry ha, masyado na pasarap ako. Pasensya na po dahil ginabi na ng lubusan. sorry mga kababayan ko. Ang bagal naman Kasi meron ka pa ring lumabas sa conversation dito na nagmamakaawa ako sa'yo na wag ilabas yung wag ilabas yung warrant of arrest ko, di ba? Halata namang piniki nyo to, men eh. Itong conversation na to. Kasi walang logic ito. Ito yung screenshot, nakalagay dito, pati ba naman Zards Go 04 gusto nyong bayaran para pabagsakin ako at gawa ng kung ano-anong kwento. Buti na lang di nasilaw sa pera. So ito yung conversation, pakinggan nyo ha. Dito sa nag-uusap na to, parehong idol ang parehong idol ang parehong idol yung tawagan nila, Okay. Hello idol, hi po. Musta idol? Okay lang po idol. Saan ka ngayon idol? Dito lang idol sa Bukidnon. Supposed to be Zards itong kausap. 'Di ba? Si Zards itong kausap, yung blue. May tanong ako sa iyo idol. Ano 'yan idol? Ba't paminsan-minsan na lang kayo nagsasama ni Donsky? Nag-away ba kayo? Kasi idol, nasa malayo kami. Sa isa't isa, kaya minsan lang kami magkasama idol. Feeling ko fake account din ni Donsky ito na chinat si Zards eh. 'Di ba? So ito, kasi idol nasa malayo. Kaya pala idol, may papagawa sana ako sa iyo idol. Sabi nung kausap. Pero wag kang maingay, atin-atin lang to idol, okay lang ba? 'Di ba? Ano yan idol? Basta kaya ko, okay lang. Magkakapera ka nito idol. Pera? Ano yan idol? 10k idol, papadala ko agad sa GCash mo. Para saan yan idol? Tulungan mo ako na pabagsakin si Donsky, babayaran kita agad ng 10k. Ngayon idol, hindi ko naman sasabihin sa iba na ikaw ang nagsabi sa akin idol. 'Di ba? Hindi ko yan matatanggap idol dahil lang sa 10k, masisira na ang samahan namin. Sorry idol, sa'yo na lang ang 10k mo. Kaya ko rin kitain idol. Mahina na nga ang views mo idol. Sasabihin mo lang na fake ang ginagawa ni Donsky, may 10k kaagad. Ayaw mo nun. Alam ko legit si Donsky. Nox! Alam ko legit si Donsky. Pero palabasin natin na fake siya para maraming maniwala. Tapos may 10k ka na agad. Send ko agad GCash mo, idol. Bigay mo na lang number ng GCash mo. 'Di ba? Ba't kailangan pang sabihin yung part na alam ko legit si Donsky, pero palabasin natin, 'di ba? Dito kayo nagkakaroon ng problema sa dito sa screenshot na to, men. Ang problem dito, tulungan mo ako na pabagsakin si Donsky, babayaran kita ng 10k. Ngayon, 10k yan idol, hindi ko naman sasabihin sa iba na ikaw nagsabi sa akin. 'Di ba?
Then, sa bandang huli, papalabasin lang pala natin na fake. Anong sense bakit babayaran mo si Zards? Hindi mo naman palang sasabihin na si Zards ang nagsabi sa'yo. Palalabasin nyo lang na fake si Donsky. Na alam mong legit daw. Hindi ba nangati ang utak nyo nun? Kasi ako let's say ako magbabayad ako, no? Babayaran ko si Zards. Zards, babayaran kita, magsalita ka sa publiko na fake si Donsky. Ganun dapat, min eh. Pero yung sasabihin mo dito na babayaran kita, hindi ko naman sasabihin na ikaw nagsabi sa akin, idol. Anong point? Bakit kailangan bayaran mo si Zards pero hindi mo naman pagsasalitain sa publiko? Hindi ko nakikita yung point nun. Tapos sasabihin mo dito, alam ko legit si Donsky. Pero pala ba, ito yung sinasabi niya na pati daw si Zards, binabayaran. Na may sa totoo lang, libelous yung sinabi mo na na may financier ako. 'Di ba? Ako naman, willing naman ako humarap anytime. 'Di ba? Maniniwala ba kayo sa ganitong conversation? 'Di ba? Kung magbabayad ka ng 10K at hindi mo rin lang naman nasasabihin si Zards na yung nagsabi sa'yo, yung parang halimbawa, may nagsabi sa akin na fake si Donsky, pero hindi ko sasabihin sa inyo kung sino, pero binayaran niya ng 10K. Ang tanga mo naman nun, di sana nag-imbento ka na lang na, may nagsabi sa, kahit wala ka naman nakausap, di ba? Hindi naman malalaman ng tao yun eh. Sabihin mo na lang na, may nagsabi sa akin, fake daw si Donsky. Hindi ka pa nagastusan ng 10K. Pero magbabayad ka, pero hindi mo naman sasabihin yung kung sino yung nagsabi sa'yo. Dito pa lang pambobo. Sorry pambobo yung yung kaya sinasabi ko sa'yo kung talagang papekean din lang naman. Ito, tatapatin ko kung papekean din lang naman. Walang sinabi yung mga videos mo sa akin. Walang sinabi yung mga script mo sa akin kung akong gagawa ng pamimeke. Kaya lang hindi ko lang talaga gawain. 'Di ba? Yung mga convo mo na to, mga walang common sense to men eh. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, lagpas 1 oras din pala yung tinakbo natin. Marami pa daw yan eh, marami pa yan eh. Kaya lang, so hanggang dito na lang po muna. 'Di ba? At kung may importante na sagutin diyan, anuhin ko. Yun lang po muna, maraming salamat, bye-bye. Baka kay Southerns lang ako sagutin yung mga iba. Baka mag-live kami or mag-record kami doon ni Southerns lang na hinihimay yan, yung usapan na yan. So yun lang po muna, maraming salamat, bye-bye.